Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Ignacio, shoutout kay Leo Mer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Libu-libong pag-atake, kasama ang lahat ng uri ng mga espada at espada, kasama ang paglalagay ng daan-daang mga ilaw sa Yetian City. Pinaliwanagan ni Fang Fo ang buong kalangitan ng Yetian City sa isang iglap. Mag-swipe, bang bang bang. Lahat ng uri ng mga tunog ng pagsabog, lahat ng uri ng mga nakablock na tunog, ang pakikinig lamang dito ay nakakaramdam na ng labis na takot at kakilakilabot ang mga tao. Kahit papaano, maraming tao sa Yetian City ang halos pumikit ng mahigpit sa ilalim ng tunog, at sa sobrang takot ay hindi sila naglakas loob na gumawa ng tunog. Pagkatapos ng lahat, maraming mga solidong pader ng lungsod ay maaaring hindi makayanan ang gayong dinamikong pag-atake, at ang tuktok ng kanilang mga ulo ay isang piraso lamang ng tela na hindi mukhang masyadong makapal. Sa hindi malay ng karamihan sa mga tao, bagaman ang tela ay may katigasan, ito ay talagang napakarupok, lalo na sa harap ng mga kutsilyo at apoy. Tinitigan din ni Luo Jin si Bo, bagamat hindi niya nakikita ang nangyayari sa labas, ngunit sa pamamagitan ng liwanag na dala ng pag-atake mula sa labas, alam niya na sobrang lakas ng opensiba ng kalaban. Sa sandaling masira ang tela, ito ay magiging isang kapahamakan para sa kanilang lahat. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas si Han Sanchen. Pagkakita kay Han Sanchen, medyo nabawasan ang kaba ng lahat. Mr. Han, paparating na ang kalaban, ano ang dapat nating gawin? Oo. Tingnan mo ang apoy sa labas ng tela, masyadong mabangis. Mr. Han, we can't sit still. Once na magkaproblema sa tela ng sikat na tindahan, it will be a devastating blow to US. At that time, ilang tao sa syudad natin ang mamamatay dahil dito. Isang grupo ng mga tao ang umiikot sa Han Sanchen, umaasang tutugan si Han Sanchen sa kanila. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at saka ikan-away ang kanyang mga kamay. Lahat, si Mr. Han ay hindi bingi at hindi rin bulag, natural, nakikita at naririnig ni Mr. Han ang tawag ng kabilang partido, ngunit huwag magpanik, lahat, Mr. Han nakatayo pa rin ba kayo dito, kahit na darating ang matinding lamig, kailangan nyo muna akong harapin. Bagaman hindi direktang tumugon si Han Sanchen sa sinuman, kahit papaano ang mga salitang ito ay makapagpapaginhawa sa lahat. Lumapit din si Luo Jin sa mga oras na ito, at ang lahat ay sadyang gumawa ng paraan para sa matanda. Total alam naman nilang lahat na kung gusto talaga nilang magtanong ng isa, dalawa, tatlo, ang talagang makakapag-ayos ay ang sarili nilang City Lord. Mr. Han, humakbang si Luo Jin at sumaludo ng buong galang. Panginoong Luo Lungsod, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay idinagdag, bagamat nagsimula na ang labanan, naway maging maginhawa ang seguridad sa ibang bahagi ng lungsod. Mr. Han, don't worry, ang mga taong nagpapatrol ay mga cronies ni Luo, and we guarantee that the city will be safe. It's just. Siyempre alam ni Han Sanchen kung ano ang kanyang sasabihin, at sinabing, makakatiyak si Lord Luo sa lungsod, masisiguro ni Mr. Han na hanggat hindi nasisira ang loob, masisiguro ni Mr. Han ang kaligtasan ng Yetian City sa kanyang buhay. Wala nang higit na nakapagpapatibay kaysa sa mga salitang ito. Tumanggo si Luo Jin, at lumingon para tingnan ang maraming residente ng lungsod sa likod niya. Lahat, narinig niyo na ba? Dahil nasabi na ni Mr. Han ang ganitong bagay, ayoko nang magsabi ng iba. Bu is related to many of US, life and death, so, I hope that everyone can work together to protect the cloth above the city. It has nothing to do with war, and it has nothing to do with war,
and it is nothing to do with war, and it has nothing to do not to do with alinmang city, and it has nothing to do only to do in the selection of the city. May tumayo agad, Panginoong Luo, Daksihan, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng mga telang ito kahit na hindi ako matulog ngayong gabi, at hindi man lang isipin na sirain ang mga ito. Hindi masama, damn it, kung sino man ang humawak sa tela natin ay mahihirapan tayo. Nang makita ang sigasig ng karamihan, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, sa totoo lang, hindi niya inaasahan na tutulungan siya ng buong lungsod na tingnan ang tela. Ang loob ng buhay nakasalalay pa rin sa maliwanag na ilaw at sa mga taong ipinadala ng mansyon ng Panginoong Lungsod upang bantayan, gusto niyang sabihin ito ng lahat, ngunit ito ay para lamang pigilan ang mga gustong magdulot ng pinsala. Ipaunawa sa kanya na ito ay isang hindi matalinong pagpili na gumawa ng sabotahe kapag ang lungsod ay napakaliwanag at malamang na protektahan ito ng lahat, at ang dapat niyang gawin ay umatras sa kabila ng mga paghihirap. Dahan-daang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay bilang senyales na tumahimik ang lahat, at pagkatapos ay sinabi niya, kung gayon, gamabi na, lahat, bumalik at magpahinga, syempre, para makatulog ka ng maluwag, may ipapakita ako sa iyo. After the words fell, Han Sanchen direct used his true power to force open a sky. Sa pagbukas ng screen ng kalangitan, sa isang iglap, ang sitwasyon sa labas ay ganap na nabuksan sa harap ng mga mata ng lahat. Bilang ang mga mata ng pagbuo, ang maliit na itim na stick ay madaling obserbahan ang lahat ng mga nakapaligid na sitwasyon. Magagamit lang ni Han Sanchen ang sensor para i-project ang lahat ng naramdamang larawan sa screen. Sa screen, ang pangalawang alon ng mga kaaway na umaatake sa lahat ng direksyon ay inihanda na, at sila ay dumarating din sa maraming bilang sa oras na ito. Lahat ng uri ng pag-atake ay tumama sa langit, at ang mood ng karamihang katatapos lang mapatahimik ay direktang itinaas ng hindi mabilang sa isang iglap. Saglit, naramdaman nilang lalabas na sa lalamunan ang kanilang mga puso. Lahat sila ay residente, o negosyante, kailan sila nakakita ng ganoong pag-atake sa kanila, sa makatuwid, bagaman maraming tao ang nakakaalam na ito ay isang langit lamang, ngunit dahil mayroon lamang isang tela sa pagitan nila, maraming mga tao pa rin ang nahulog sa lupa sa lugar, sa takot. Boom! Isang napakalakas na alon ng pag-atake ang umaatake. Sa sandaling iyon, ang apoy sa langit ay halos sumabog sa mga mata ng lahat, at ang tunay na liwanag sa labas ng tela ay direktang tumama sa tela. Ang banggaan ng realidad at virtuality ay ginagawang hindi malinaw ang mga tao kung nasaan sila, tulad ng isang audience sa labas ng arena, at isang kalahok sa arena. Nanginginig ang lahat, ngunit ito ay malayo sa dulo, ito ay simula pa lamang. Dahil sa ngayon, mas malakas na karanasan ang sumusunod. Dahil sa pag-atake, ang buong buhay nanginginig na baliw, at ang buong Yetian City ay nanginginig din. Hindi ko alam kung ito ay ang lungsod na hinimok ng tela, o ang tela na hinimok ng lungsod. In short, at that moment, parang baliw na gumagalaw ang mundo. Mga hiyawan, mga tunog ng takot, ay lumitaw ng walang hanggan at tuloy-tuloy ng ilang sandali. Tanging si Han Sanchen ang nakatayo pa rin ng buong pagmamalaki sa kinalalagyan, nakatingin sa langit ng bahagya. Ito ay isang mapagmataas na kilos, at ito ay isang uri ng paghamak. Lahat ng nasa Fangfo Tiandi ay walang kinalaman dito. Bagamat lubos na nagtiwala sina Luo Jin at Luo Yinger kay Han Sanchen, sa pagsasanib ng realidad at ilusyon ngayon, bagamat hindi sila sumisigaw at umuungal tulad ng iba, sila ay nabigla din. Ano ang tunay na nakakaengganyong hitsura at pakiramdam? Ibig sabihin, nakatayo ka sa larangan ng digmaan sa sandaling ito, isang tela na lang ang layo mula dito, ngunit inaatake ka pa rin ng target ng kalaban. Kasinungalingan kong, sasabihin mong hindi ka natatakot, ngunit ang sabihing hindi ito kapana-panabik ay magiging pantay na hindi totoo. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkabigla, ang isang grupo ng mga tao ay hindi namamalayan na hinawakan ang kanilang mga katawan at kanilang mga ulo, na parang lahat ay ligtas at maayos. Imposible ba ito? Kami, okay na ba tayo? Fake ba yung nakita natin kanina? Maaring nanlilin lang ang mga mata, ngunit imposibleng mapanlin lang ang bawat parte ng katawan, bukod sa paningin, kitang-kita ng kanilang sense of touch na ang buong lungsod ay nanginginig ng marahas, at ang kanilang pandinig ay nakakarinig din ng sunod-sunod na pagsabog.
Kakayanin talaga nitong tela ang pag-atake ng napakaraming tao sa labas. Fuck, bakit parang hindi totoo? It's just a piece of cloth. We know how flexible it is. How can it with such a fierce attack from the opposite side? Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa Yetian City, natatakot ako na ang isang random na tao ay makakaalam ng tela ng tindahang ito na mas mahusay kaysa sa iba. Ang telang ito, bukod sa matinding lamig na panlaban, ay talagang hindi naiiba sa ordinaryong pinong tela sa iba pang kakayahang umangkop nito. Hindi makapaniwalang tumingin din sina Luo Jin at Luo Yinger kay Han Sanchen. Mr. Han, hindi ko talaga maintindihan, anong supernatural power ang ginamit mo para makalaban ng ganito. Hindi rin talaga maintindihan ng batang babae kung bakit napakatibay nitong maliit na tela. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at sinulyapan ang lahat, maginhawa na ba kayo ngayon? Tumango ang lahat, ngunit sabik pa rin silang tumingin kay Han Sanchen. Obviously, hinihintay nilang lahat si Han Sanchen para linawin ang kanilang mga pagdududa. You want to know so much? I can tell you, but I have a small condition, misteryosong ngumiti si Han Sanchen. Anong kondisyon? Ngumiti si Han Sanchen, napakasimple ng kondisyon, ibig sabihin, bumalik ka at magpahinga ng mabuti, at sasabihin ko sa iyo syempre kapag nasira ang araw. Pagkahulog ng mga salita, sinabi ni Han Sanchen, anyway, matutulog na ako. Isang grupo ng mga tao ang natulala, at gusto nilang lutasin ang kalituhan ngayon, ngunit si Han Sanchen pala ang isang ito. Seeing that Han Sanchen has left, everyone really don't know what's the point of staying where they were, and besides, nag-aaway sila sa labas, at least mas safe sila kapag bumalik sila sa bahay, kaya no choice sila kundi maghiwa-hiwalay. Gayunpaman, ang lahat ay halatang hindi makatulog nang sila ay bumalik, at lahat sila ay tumingin sa tela sa itaas ng kanilang mga ulo ng buong pananabik. Sa oras na ito, sa labas ng lungsod. Sa pagharap sa nakakagulat na pag-atake, inisip ng espesyal na sugo na sigurado na siya sa tagumpay, ngunit sino ang nakakaalam na sa susunod na segundo, matapos mawala ang liwanag ng pag-atake, nang tumingin muli ang espesyal na sugo sa bus sa itaas ng Yetian City, siya ay ganap na natigilan. Ang tela ay kasing kumpleto ng nasa langit sa itaas ng Yetian City, na walang kaunting tanda ng pagkasira. Special Envoy, natigilan ang nasasakupan. Damn it, anong sitwasyon? Ang espesyal na sugo ay inis, ang pag-atake ng napakarami sa atin ay magiging epektibo laban sa Yetian City. Kahit na dumating ang mga Diyos, upang protektahan ang gayong malaking lungsod at makayanan ang pag-atake ng napakaraming tao, imposibleng gawin ito, espesyal na sugo, tayo, ano ang dapat nating gawin? Walang magawa at balisa ang nasasakupan. Ano ang dapat kong gawin? Ano pa ba ang magagawa ko? Hindi ako naniniwala na ang Yetian City ay maaaring maging isang iron barrel formation sa ilalim ng proteksyon ng sirang True Energy Circle ng Han Sanchen. Tsaka, kahit na ito ay isang iron barrel formation, hindi ko ito magagawa ngayon. Kung gusto mo siyang kagatin, utusan mo ang tropa, kung wala ang utos ko, hindi makakapigil ang tropa. Oo, galit na galit ang espesyal na sugo, at hindi niya naintindihan, mayroon siyang kabuuang 80,000 tropa, at kahit na 40,000 ang namamahala sa depensa, 40,000 pa rin sila sa pag-atake. Ano ba ang konsepto ng 40,000 tao na umaatake? Huwag mong sabihin na si Han Sanchen ay may hawak lang na energy shield, kahit siya mismo ang sumabak sa labanan, maaaring hindi makayanan ni Han Sanchen ang ganoong pag-atake. Dapat malaman ng isang tao kung gaano karaming enerhiya ang dapat magkaroon ng isang pag-atake ng 40,000 katao. Kapag dumating ang tunay na Diyos, dapat iwasan ng isa ang gilid nito. Bakit Han Sanchen? At, ano ba naman ang napakalaking kalasag ng enerhiya? Kuya, parang may hindi tama. Sa malayo, nakita na rin ng mga matatanda at barkada ang eksena sa harapan nila. Oo, dapat maayos ang ating mga tao, at buong lakas silang umaatake, ito ay makikita mula sa liwanag ng pagsabog ngayon lang, ngunit bakit, ligtas at maayos ang tela sa langit sa itaas ng Yetian City. Ang enerhiya ng isang tao ay talagang hindi sapat upang suportahan ang pagtatanggol ng isang lungsod, anong paraan ang ginamit ni Han Sanchen? Hindi nagsalita ang matanda,
Halatang tama ang nasasakupan. Umaasa lamang sa personal na enerhiya, ang ginagawa ngayon ni Han Sanchen ay imposible. Sa makatuwid, iniisip ng matanda kung paano ito magagawa ni Han Sanchen. I think it should be a formation. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ilang uri ng porma sayon, o ilang uri ng mahiwagang sandata, makakamit natin ang ganitong uri ng momentum. Pagkarinig sa utos ng matanda, ilang subordinate ang agad na tumugon. Kung gusto mong makamit ang isang magic weapon o porma sayon ng ganitong sukat, ito ay dapat kahit na isang uri ng napakalakas. Ang matanda ay tumango, at pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, siya ay biglang sumimangot, maaari bang, ang pagbuo ng kuta ng demonyo. Ang pagbuo ng kastilyo ng demonyo. Iyan ay isang sinaunang porma sayon na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa Chan Mobao. Nabalitaan ko na ang Chan Mobao ay palaging ipinapasa mula sa loob hanggang sa labas, kaya bagaman ang Chan Mobao ay sa atin, wala tayong masyadong alam sa porma sayon na ito. Han Sanchen, paano mo nalaman? Tama, imposibleng gamitin ni Han Sanchen ang pagbuo ng kastilyo ng demonyo. Nilabanan ng matanda ang lahat ng mga argumento ng walang kulubot, ngunit paano kung gagawin niya talaga? Meeting. Nang marinig ang mga salita ng matanda, ang lahat ay nagkatinginan sa isa't isa na walang takot, at kasabay nito, may bakas ng matinding takot sa kanilang mga mata. Malabong mangyari, di ba? Bagamat hindi nila alam kung ano ang porma sayon ng makalangit na kastilyo ng demonyo, sila ay mga miyembro ng parehong organisasyon kung tutuusin, kaya natural nilang mauunawaan ang ilan sa mga sumusunod na sitwasyon. Sa makatuwid, napakalinaw din nila tungkol sa ilan sa mga kapangyarihan at katangian ng pagbuo. If you will, if he will, then our frontline troops, maybe, may be in bad luck. Because, the formation of Chanmo Castle can not only defend, but also. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!